2 Thessalonians 2:15, tutuloy ko lang po yung lesson na sinare ko noong nakaraang Sunday. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Father in heaven, thank you for this afternoon. Muli po kaming makikinig, pangalawang part ng pag-aaral ng iyong mga salita this afternoon. Nakakaantok man, nakakapagod man, pero muli niyo po kaming gisingin at magkaroon pa rin kami ng lakas hanggang matapos po ang gawain ngayong hapon na ito. Ang Holy Spirit ang tunay na tagapagturo po namin, ipaunawa ito sa amin, at ang laging hamon ay maging doers of the word and not hearers only. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Tuloy pa rin po natin ang ating pag-aaral tungkol sa apostolic traditions, and ito po ay part 2 na. Tandaan po natin na pag-usapan natin noong nakaraan ang tungkol sa tradisyon. At pagdating sa tradisyon, mga kaibigan at mga kapatid, no, may mga tradisyon na, kumbaga tayo mga Pilipino ay ginagawa natin ito. Okay naman siya, hindi naman siya masama, kagaya ng mga pagmamano, pag-oopo, no, magandang mga tradisyon po yan. Pero napag-usapan din natin na pag ang isang tradisyon na hindi po tinuturo ng Bible, gawa ito ng tao, at pinapantay na ito sa salita ng Diyos, delikado na po yan. And kung meron man tayong tradisyon na dapat panghawakan, ito yung tradisyon na dapat nating ipagpatuloy hanggang sa ngayon, ito po yung tradisyon na tinuro ng mga apostol. Na of course, ang mga apostol ay tinuruan din ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, discipleship po yan. No? Mula pa doon kay Jesus Christ, ipinasa niya sa mga apostol, at ang mga apostol naman ay ipinasa nila ito. And by the grace of God, yan pong traditions po na yan, o mga traditions po na yan, na tinuro ng mga apostol mula kay Jesus Christ, ay dapat nating ipagpatuloy. Let's continue. Define po natin ang tradition, the act of delivering into the hands of another. Kaya nga, pasa-pasa po yung tradisyon. That which is handed down from generation to generation. The Latin root of this word is trado, to deliver. The delivery of opinions, doctrines, practices, rites, and customs from father to son, or from ancestors to posterity. So, yung doktrina, yung mga practices na mula pa doon sa ating mga ninuno, mula pa sa Panginoong Hesus, mula kila Apostol Pedro, kila Apostol Pablo, na ito po ay pinasa na nakarating hanggang sa ating panahon. Kaya nga sinimula natin ang pag-aaral na we need to study faithfully the apostolic traditions. Ano ba yung mga aral? Ano ba yung mga pinasa ng mga apostol na ito ay ating panghawakan pa rin hanggang sa ngayon? Nakita natin na ang mga apostol po ay naniniwala sa tinatawag na inspiration of the Bible. Bagamat sa panahon natin, iba na po ang mga teachings pagdating sa Bible, pero ang mga apostol, si Apostol Pablo, tinuro niya mismo that all Scripture is given by inspiration of God. Na ibig sabihin, ang buong Bible mula Genesis hanggang Revelation is the Word of God. Letter B, tinuro din po ng mga apostol ang indestructibility of the Bible. Si Apostle Peter, sinabi niya na yung Word ni God endureth forever. So ito'y mananatili magpakailanman. Ayan po ang kanilang paniniwala. Bagamat sa panahon po natin ngayon ay bihira na, hindi na masyadong naniniwala or halos wala nang naniniwala na nakarating ang Bible sa panahon natin ngayon. Pero tayo po ay sumusunod pa rin dun sa aral ng mga apostol. Yung tradisyonal na aral na kanilang nakuha sa Panginoong Hesus na pinasa sa mga susunod na generation, patuloy po nating pinaniniwalaan yan. Then, yung interpretation of the Bible. Of course, ang mga apostol, naniniwala sila sa basically yung literal na interpretation ng Bible. Pag ano sinabi ng Bible, yun po yun. Pangalawa, I stand firmly on the apostolic traditions. Dahil sabi ng Bible, dun sa text natin, brethren, stand fast and hold. Pag sinabing stand fast, it means not easily moved, not blown by every wind of doctrine. Pag sinabing hold, grip tightly, cling to, keep. Kaya dapat ingatan natin, huwag nating pakakawalan. Ating ipagpatuloy itong mga aral na tinuro ng mga apostol hanggang sa panahon po natin ngayon. Kaya nga,
naalala natin yung sinabi ng Proverbs 22:28 na remove not the ancient landmark. Na itong landmark ng ating pananampalataya, wag natin itong aalisin yung muhon na ito, kumbaga, nag-iiba man ang henerasyon, nag-iiba man ang technology, nag-iiba man ang kultura, pero yung landmark na yan ng ating pananampalataya, hindi dapat siya mawala, na ipagpapatuloy po siya. Kaya nga, letter A, sinimulan po natin ang ating aral nung nakaraan sa outline number 2 na stand firmly on the apostolic doctrines. So atin pong tayuan, tindigan, hawakan, ipagpatuloy ito pong doktrina ng mga apostol. So may mga katotohanan po na ating pinangahawakan sa ngayon and tandaan nyo po, wala na tayong bagong aral. Wala na tayong bagong doktrina. Kaya nga, nakakalungkot sa ating panahon. Sapagkat marami ang mga nagpapakilala na sila daw po yung continuation ng mga apostol. No, pinangahawakan nila yung mga teachings na apostolic succession. Na sila daw yung pinagpatuloy daw nila yung aral ng mga apostol o yung iglesyang tinayo ng mga apostol. Pero kung titingnan po natin sa mga aral na kanilang pinangahawakan, malayo po. Malayong-malayo na. May maririnig tayo ngayon, kiniklaim nila, sila yung continuation ng mga apostles. Anong ginagawa nila? Nagtuturo sila na may mga titulo, may mga posisyon na hindi naman tinuro ng mga apostol, pero tinuturo nila. Kagaya halimbawa, saan nyo mababasa sa Bible yung mga kardinal? Saan nyo mababasa sa Bible yung Santo Papa? Walang ganyang mga titles. Pero may mga nagtuturo ngayon at sinasabi nila, sila daw yung continuation ng ng mga apostol. Walang ganong tinuro ang mga apostol. May mga nagtuturo pa, halimbawa na kumbaga pinagdadasal yung mga patay, 'di ba? Kumbaga ang binyag ay nakakapagligtas. May mga nagtuturo pa na ang sanggol ay dapat bautismuhan. Saan nyo mababasa yan? Saan tinuro ng mga apostol yan? Wala silang ganyang aral. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, madaling mag-claim, oy kami yung nagpatuloy ng church na pinagmulan ng mga apostol. Pero ano yung doktrina nyo? Pag yung doktrina nyo ay malayo doon sa sinasabi ng mga apostol, fake kayo. Hindi kayo totoo. Madali namang i-claim kahit sabihin nyo pa, oy, itong mga aral namin matagal na ito. In fact, sinulat pa ito ng mga church fathers. Again, let me tell you, ang mga church fathers ay hindi inspired writers. Nakakalungkot mang sabihin, pero meron tayong mga matatagpuan ng mga writings, mga so-called church fathers, na pag binasa natin yung mga writings nila, naniniwala sila sa infant baptism, naniniwala sila sa baptismal regeneration, hindi sila inspired. Hindi word ni God yung mga sinulat ng mga so-called church fathers. Kung meron mang church fathers na atin pong titignan, kung meron mang church fathers na ating tatayuan, yung mga apostol. Sila ang tunay, sila ang lehitimo na mga church fathers dahil sila talaga ang ginamit ni Christ. Sila ang ginabayan ng Holy Spirit, inspired by the Spirit, na sinulat yung mga doktrina ng Bible. Tandaan nyo mga kaibigan at mga kapatid, na panahon pa ni Jesus Christ, panahon pa ng mga apostol, may mga fake news na. May mga false teachings na, may mga false doctrines na. Kaya nga po, hindi natin pwedeng panghawakan. And by the way, meron tayong mga ma-encounter ngayon, mga dati silang mga nasa evangelicals, na-convert na sila, kumbaga sila ay in-embrace na nila ang Catholicism na paniniwala, according sa kanila. Kaya kami nag-convert na ito kasi binasa namin yung mga teachings ng mga church fathers. Yun nga yung sinasabi ko. Hindi sila inspired. At maraming mga early writers, sablay ang doktrina. Kaya nga, we base ang authority ng ating faith, ang sole authority ng ating faith is the Bible. Ang tao pwedeng magbago. In fact, kahit nga yung mga modern writers today, magugulat din tayo. Merong mga writers today, maganda yung kanilang paniniwala before, pero later on, nag-iiba sila ng paniniwala. Hindi reliable. Tandaan niyo po, Bible lang ang merong absolute truth na hindi nagbabagong katotohanan. Kaya, we stand firmly on the apostolic doctrines. Ano yung tinuro ng mga apostol? At yung tradisyon na yan ng mga apostol, kaya yan yung pinaka-inerrant, inspired tradition because ang kanilang tradition is yung Bible. Doon sinulat ang kanilang mga paniniwala, inspired by the Holy Spirit.
Kaya nga tayo mga mananampalataya, di ba, tayo nasa Baptist na paniniwala, we don't believe in a centralized church. Di po ba? Wala kayong makikita na merong pinaka-centralized na church during the New Testament era. Samantalang today, marami po mga centralized churches. In fact, may mga Baptist churches na centralized na po ngayon. At makikita natin, ang nagiging epekto ng centralized na church, na kumbaga merong pinaka-sentro, di ba? Tanungin nyo, saan ba yung central headquarters ng Baptist? Walang lang makakasagot niyan. Gaya ng sinabi ko na noon, ulitin ko na naman, kung meron man tayong pinaka-central headquarters, nasa heaven, wala sa earth. At parang mga first year kami, no? Tinatanong namin, ba't di na lang magkaisa itong mga Baptist na itong gulo-gulo naman? Ba't di na lang magkaisa? Maganda yan, magkaisa. Tanong, sino magli-lead? Hindi yan magsasama-sama kasi sa tanong pa lang na kung sino magli-lead, gulo na yan. Sabi nga ni Pastor Tan, lahat magagaling. Okay? Pero, magsasama-sama din yan pag dumating na si Jesus. Kaya yung mga aral po, mga kaibigan at mga kapatid, it's very important na yung aral na pinangahawakan, yun din yung aral na tinuturo ng banal na kasulatan. At yun yung apostolic traditions na dapat mag-stand tayo dyan kasi yan lang po yung inspired, yan lang po yung infallible, inerrant na tradition, yung mga writings ng mga apostle, inspired by the Holy Spirit. Kaya ang doctrines natin dapat naka-base doon sa teachings ng mga apostles. Kaya yung mga teachings natin, yung mga tinatawag nating mga Baptist distinctives, based from the Bible po yan. Kaya nga we believe in the Bible is our sole authority. We believe in the autonomy of the local churches, priesthood of all believers. We believe in 2 offices, pastors, deacons, wala tayong paniniwala na mga arsobispo, walang ganon, walang mga kardinal, walang santo papa, because we base our faith, apostolic traditions, which is found in the Word of God. Naniniwala din tayo sa individual soul liberty. Hindi natin ginagamit ang relihiyon na sasabihin natin, mga Baptist churches, isa lang ang presidenteng bobotohin natin. Isa lang ang vice-president. Pag hindi kayo bumoto, tiwalag kayo. Wala tayong ganyan. Salamat naman. No? Yun pa nga lang nagkaroon ng pula tsaka pink na may mga Baptist na nagkagulo, nag-away-away dahil sa pula lang tsaka sa pink. Kaya salamat, wala tayong ganyan. Kasi hindi naman yan yung Panginoon natin. Kaya nga, wag naman sana mag-away-away tayo sa mga political issues. Hindi po si Duterte, si Leni Robredo, si Marcos ang namatay sa krus. Si Kristo po, take note. Kaya walang pagtatalo sa mga ganyan. Kung ano man opinion nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi yan ang magdiligtas sa atin at hindi naman sila namatay sa krus para sa atin, para makipagpatayan tayo sa kanila. Isa lang ang pagkatiwalaan natin, si Kristo lang. Kaya salamat, meron tayong individual soul liberty. We believe in saved, baptized church membership. Na sa isang local church, ang magiging member, ligtas na, nakilala niya na si Christ. Siya ay nabautismuhan, kaya dinagdag, sabi nga ng Bible, added unto the church. Yung mga nanampalataya, yung mga nabaptize, idinagdag. Hindi po tayo naniniwala na ang baptism ay nakakapagligtas. Pero ang tunay na ligtas, ito po yung pinaka-requirements, pag ligtas ka na, then, yan na po, pwede ka magpabaptize kasi yan yung pagsunod mo o unang hakbang mo sa yung pagsunod sa ating Panginoon. At syempre, we believe in separation of church and state. Nabanggit kanina ni Pastor Bal, totoo po yan. Naniniwala tayo, yes, may konstitusyon ng ating bansa, but yes, sumusunod tayo sa batas. Basically, kahit yung mga ninuno natin sa pananampalataya, sumusunod sa batas. But, pag ang Constitution violates the Bible, then we follow the Bible. Because the Bible is our ultimate, our sole authority. Kaya nga, historically speaking, ang mga ninuno natin sa pananampalataya, sumusunod sa batas, nagbabayad ng tax. Pero pag dineclare na ng gobyerno, nasasabihin halimbawa ng gobyerno na bawal mag-preach, bawal mag-share ng gospel, ay sorry, hindi natin siya susundin. Kasi ang sinusunod natin, yung highest authority, which is si God. At mismong kay God din mismo nanggaling, tinuro din naman sa atin na alam na ang government na gumagawa ng tama, sa Diyos po yan. Pero syempre, pag ang government dumating sa point
nag-implement ng mga batas that violates the clear teachings of the Bible, pasensyahan. Tuloy tayo sa Bible. Okay? And subok na po yung mga ninuno natin, kaya nga marami tayong mga ninuno, di ba? Pinagpapapatay sila, sinunog ng buhay, pinugutan ng ulo. Ano yung mga issue? Infant baptism. Dineklara ng gobyerno na sa pilitan dapat ang mga bata binabautismuhan. Hindi sila pumayag. Kasi that is doctrinal teachings na, mga kapatid. Kaya hanggang sa ngayon, itutuloy natin yung tradisyon na mula pa sa mga apostol, yung tinuro ng mga apostol, yung mga aral na matatagpuan sa Bible. Non-negotiable teachings ng Bible. Okay? Minsan may ma-offend man, may masasaktan, so be it. Ganun talaga, basta manindigan tayo sa tama. Tandaan po natin, hindi naman tayo rito para palakpakan ng tao, nandito tayo to glorify God. Pangalawa, we stand firmly on the apostolic disciplines. Alam niyo, isa pa po sa mga nakakamangha, mula pa sa mga apostol, and may mga grupo na mga believers na nakalat sa iba't ibang lugar sa Europa, na pagdating sa pamumuhay, wala ka masabi, grabe. Maayos ang kanilang pamumuhay. Kaya nga, merong mga, kumbaga, marami tayong mga information about our history, yung mga ninuno natin sa pananampalataya. Makikita natin, nakalagay ito sa mga writings ng mga sinaunang Roman Catholic historians. Sila yung mga nagsasabi kung ano yung pag-uugali ng mga grupong ito. Halimbawa, meron silang sasabing grupo na kumbaga, merong isang heretical group dito. Tinawag sila ng mga, example, tinawag sila ng mga, kumbaga, Albigenses. Alam nyo ba itong mga heretical group na to? Talagang sila, kumbaga, meron sila mga maling teachings, naniniwala sila na mamuhay ng tama. Pero mga ganun, parang ganun yung dating. So, kitang-kita na kahit ang mga unsaved na mga writers, may nakikita sa buhay nila na something. Kasi simula pa lang sa mga apostol, tinuturo na po yung tamang pamumuhay. Kaya nga makikita natin sa 2 Thessalonians 3:6, di ba? Anong sabi ng Bible? Now we command you, ayan, command ni Pablo, apostol, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Pag merong disorder, hindi maayos ang pamumuhay, bad influence, huwag ka magdidikit dyan. Turo ni Pablo yan. Apostolic tradition yan. Okay? Sabi pa ng Ephesians 5:8, for ye were sometimes darkness. Dati tayo nasa kadiliman. But now are ye light in the Lord. Walk. Yan ang turo po ng apostol. Walk as the children of light. Natinuro na rin kanina ni Brother Jason. Maayos na patutuo dapat. Lumalakad tayo sa liwanag. Nakikita sa atin, let your light so shine before men that they may see your good works. Kaya nga sabi rin ng 1 Corinthians chapter 5 verses 9 to 11, I wrote unto you, sulat na naman ito ni Pablo, Apostol Pablo, in an epistle not to company with fornicators. Huwag makipagbarkada. Huwag niyong gawin yung ginagawa ng mga sexual immoral. Huwag kayong sa mga yan, huwag kayong magdidikit sa mga yan. Well, tayo, gusto nating mawin itong mga to. Pero tandaan niyo po, kung kayo na ang nawiwin, sorry, hindi pwede. Yet, not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or an idolater, or an railer, or a drunkard, or an extortioner, with such an one not to eat. Huwag kayong magdidikit. Sinasabi po ng Apostol Pablo, magkaroon ng clear separation. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, alam nila Apostol Pablo, panahon pa nila, malakas talaga makahatak ang gumagawa ng hindi tama.
Malaki ang posibilidad na pag ikaw ay nasa tama at nagdidikit ka, sumasama ka palagi sa mga palamura, sa mga lasinggero, sa may mga ginagawang hindi maganda, ay maniwala ka. Magbilang tayo ng ilang linggo o ilang buwan, ginagawa mo na rin yung ginagawa nila. Kaya nga, ang mga sinaunang mananampalataya sa disiplina ng kanilang buhay, na even ang mga unsaved, ang mga unbelievers, nakikita sa buhay nila, may something sa mga taong ito. Kaya nga, even doon sa mga persecution na nangyayari, di ba dinadala sila doon sa mga arena, pinapakain sila sa leon. Alam nyo ba na kahit doon sa mga arena na yun, na may mga pinapatay na mga sinaunang Kristiyano, meron mga nagugulat at meron mga nako-convert na mga audience. Why? Kasi itong mga audience na to, while looking dito sa mga Kristiyanong pinapersecute, nagtataka sila, bakit itong mga Kristiyanong ito, hindi nila minumura itong mga nanonood? Bakit itong mga Kristiyanong ito, umaawit pa sila sa Panginoon at hindi nila sinusumpa yung mga audience na nagtatawanan sa kanila? Nagtatanong yung isip nila, bakit meron? Kitang-kita ho sa mga patutuon nila. Kaya ang galing, nangungusap ang Espiritu Santo sa mga ganong klase ng eksena, may something sa mga taong ito. Na kahit patayin na sila, sinasabi nila, Panginoon, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang ginagawa. Pero saan ka nakakita ng ganun? Sa panahon nga natin, di ba, mabash ka lang ng konti, ano nagiging reply? Mumurahin mo na rin. Ganun na nangyayari. Samantalang ito, pinapatay na sila. Wala silang sinasabing negatibo. Ganun kaayos ang disiplina nila bilang mga mananampalataya. Next po, letter C, stand firmly on the apostolic devotions. Alam nyo, ang mga apostol, mga kaibigan at mga kapatid, talagang matindi sila pagdating nila sa devotion sa Panginoon. Tingnan nyo po tingnan nyo sa Acts chapter 2, verse 46. And they continually daily with one accord. Saan daw po? In the temple. And breaking bread from house to house. Grabe yung kanilang devotion sa Panginoon. Na sila, they are willing, o sila'y pumupunta sa temple araw-araw po. Pumupunta sila sa temple, nananambahan sila sa Panginoon. Ganon sila ka-devoted kay Lord. Okay? Kaya, kung i-compare natin ang sinaunang Christianity at saka yung mga modern Christianity, ang layo na. Ang layo na. Minsan talagang ang mga pastors, talagang medyo hirap na, mga kapatid, attend tayo, Sunday lang yan Mga kapatid, attend tayo ng Sunday. Hirap na hirap. Samantalang sila noon, continuing daily, araw-araw sila, they enjoy the fellowship with one another. They enjoy praising the Lord. Nagkakaroon sila ng Lord's table. House to house, nagkakaroon sila ng fellowship. Kaya nga, makikita natin kung gaano ka-united ang mga sinaunang mananampalataya. Did eat their meat with gladness and singleness of heart. Talagang mga Baptist ito, pahilig sa kainan No? Kainan naman sila dyan, no? Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church. Kailan po? Daily. Dahil sa ginagawa nila ito, mga kaibigan at mga kapatid, may mga nadadagdag. Ganon sila ka-devoted kay Lord. Dahil sila'y devoted kay Lord, pati ang ibang tao nadadala nila. Tingnan nyo po, another pa. Kaya nga, pag sinabi nating temple, di ba? Tandaan nyo po, sinasabi ng Bible that ye are the temple of God. We as a church, bilang mga believers, tayo po ang templo ng Panginoon. Isa pa sa makikita natin sa mga sinaunang mananampalataya in Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Alam nyo, ang mga sinaunang mananampalataya, ganon kahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Nagdi-devotion sila. Sila ay mga mayayaman. Mayaman sa salita ng Diyos. Sana ganun din ang maging isip natin ngayon. Yung tradisyon po na yan mula sa mga apostol, maipagpatuloy sa atin na kung meron mang yaman na makilala tayo, si ganito mayaman, si brother, mayaman sa salita ng Diyos. Doon tayo dapat makilala. Hindi yung, si brother ganito, 10 na cellphone.
Hindi mo naman kayang gamitin yan ng sabay-sabay. Di ba? Oh, si brother ganito, 10 na sasakyan. Hindi ko sinasabing masamang i-bless yan. Pero kung magkaroon man tayo ng desire na payamanin tayo ng Panginoon, payamanin tayo sa salita ng Diyos. Na hindi tayo papayag na ang salita ng Diyos ay hindi maging parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya ganyan pinagpala ang sinaunang mananampalataya. Tradisyon ng mga apostol, sinimulan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga si Jesus Christ, God in the flesh. Pero si Jesus Christ, He isolated Himself. Nagdi-devotion siya, nananalangin siya. Kaya napaka-powerful ng earthly ministry ni Christ. 1 Timothy 2, turo pa rin ni Apostol Pablo. I exhort you therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made, what? For all men. Ang mga apostol, naniniwala sila sa kahalagahan ng panalangin. Naniniwala sila na mahalaga ang salita ng Diyos, mahalaga ang panalangin. At sino dapat ang ipag-pray? Ipanalangin ang lahat ng tao. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life. Tandaan niyo po, pinapanalangin pala yung mga leaders. Baka mamaya, baka tayo pa yung nangunguna, uy, walang iyatong si ganito. Di ba, nanonood ka halimbawa ng impeachment, galit na galit ka. Ang tanong, pinagpipray mo ba yan? Let's pray for them. Yung mga leaders natin, panalangin natin yung mga yan. Kailangan ng prayer yan. Lalo yan, marami dyan, mga unsaved. Pag-pray natin, maligtas yung mga yan. At pag-pray natin na maging maayos, maging mapayapa. At ganyan ang ginagawa ng mga apostol noon pa man. Pinapanalangin nila ang kanilang gobyerno. Pinapanalangin nila lahat ng tao na nasa paligid po nila. Kaya ang sinaunang mananampalataya, tradisyon ng mga apostol, alam nila napakahalaga ng panalangin. Lalo sa panahon natin, nagkakagulo sa Middle East, hindi pa rin matigil-tigil yung gulo dyan. Ano yan? Gawin ba natin? Ano rin tayo? Pumunta tayo doon? Hindi. Manalangin lang tayo. Ano mang mga kaguluhang nakikita natin? Manalangin lang tayo. Ilapit natin yan sa Panginoon. Kaya nga, kahit ang mga sinaunang mananampalataya, panahon pala ng apostol, magulo rin naman ang gobyerno nila, magulo rin yung panahon nila. Pero makikita natin sa kanila, nananalangin po sila. Then, panghuli po, stand firmly on the apostolic duties. Alam niyo, mga apostol, sila po ay talagang ganun sila ka-devoted pagdating sa kanilang trabaho. Pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Napakinggan na natin kanina, Great Commission, di ba? Go ye therefore and teach all nations. Nations, all nations, ang pinaka-goal ay hindi lang yung Jerusalem, hindi lang yung Israel. Kinakailangan all nations ang maturuan ng salita ng Diyos. Ang paningin ng mga sinaunang apostol, ang mission ay global. Dapat ganun din ang paningin natin. Global din. Hindi yung dito-dito lang, kundi ang salita ng Diyos makarating sa ibang bansa, sa iba't ibang lugar. At magsisimula yan sa atin. At pinangahawakan, kaya nga nakakalungkot sapagkat maraming mga nagpapakilalang churches today, hindi na mahalaga sa kanilang pag-share ng gospel. Ang uso ngayon is mga socialization, friendship, no? Tagal nang magkakaibigan, tagal nang magkakasama doon sa mga ano man tawag nila dyan, small group, ano man itawag nila. Well, hindi masama yan. Basta mahalaga kung ano yung pinag-aaralan, ano yung tinuturo. Pero kung nagsusmall group kayo at friendship lang yan, walang word of God dyan, walang Great Commission dyan, may kasama kayo ilang taon na, pag namatayan, impyerno yan. Kaya dapat salitaan, gospel. Huwag natin kalilimutan yung duty natin. Meron tayong duty. Yes, hindi tayo ang tagapagligtas. Pero tayo ang gagamitin para mabahagi sa kanila ang ebanghelyo, para maligtas sila. Hindi natin pwedeng pilitin ang tao, hindi tayo pwedeng magdala ng shotgun while sharing the gospel. Pero hanggat buhay ang mga taong niyan sa paligid natin, huwag tayong titigil na ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Maraming iba't ibang kaparaanan. Kaya nga minsan, di ba, naalala ko, no, merong mga, ito ilang beses ko na naranasan to, na merong mga kukontak sa akin, may mga kamag-anak, sila mamamatay na. Siyempre, hindi ko kayang puntahan lahat. Recording, no? Record lang, paparinig, mga ganun lang, mga iba-ibang paraan para ma-share yung gospel sa kanila. Na kahit hindi ka makapunta doon sa lugar na yon, ako nga, nakapag-conduct na ako ng funeral service, hindi ako napunta doon sa lugar na yon, pero nakapag-funeral service ako doon. No, parang ginawa nila tata, di ba?
Record lang. Walang pastor na nakapunta eh. So gamitin nating pagkakataon yun, record. O do yun, high-tech. TV ba yun o radyo lang ginamit? O at least narinig, di ba? Nakarinig sila. Biro mo saan ka nakita? Funeral service, di lang nakita kung sino nagsasalita. Bira, kakaiba, high-tech na low-tech kasi walang nakikita eh. Pero na-share pa rin yung gospel. Mga ganun, mga kapatid, may duty tayo. At samantalahin natin yung mga event, birthday ninyo, meron kayong mga ide-dedicate, gamitin nyo, samantalahin nyo yan. Kung may business kayo, gamitin nyo yung business. Kung may mga tauhan kayo, huwag kayo papayag na hindi ma-share ng gospel yan. Maraming iba-ibang paraan. At kung sabi, ay introvert ako, well, kung introvert ka, may ibang paraan para makapag-share pa rin sa kanila. Pwede kayo mag-invite para makapag-share ng gospel sa kanila. Ganyan po kahalaga sa mga disipulo ang kanilang duty, ang mga apostol, yung duty nila to share the word of God. Nabanggit na rin kanina ni Brother Jason, yung 2 Timothy 2:2, na kung saan, sabi nga ni Pablo, "And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also." Next slide, makikita natin, parang ganito, si Pablo, nagturo siya. Next press. May tinuruan siya, pagpalagay natin, may tinuruan siyang 3. Yung 3 na yan, hindi sila pumayag, nagturo din sila. That's why, patay na si Apostol Pablo, nagpatuloy ang Ebanghelyo. Bakit? Nagturo. Kaya ganun din po pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga pagdating sa ating gawain, sabi nga po, surround yourselves with those on the same missions as you. Nakakainganyo po pag nagdididikit ka sa mga taong kaparehas din ng mission mo. Pag dumikit ka sa mga taong naniniwala sa Great Commission, mahahawa ka dyan. Kaya join, mga kaibigan, may mga programs tayo sa church. Meron tayong gospel sower. Hindi ako marunong mag-share. Paano ka matututo kung hindi mo sisimulan? Kahit sumama-sama ka lang, matututo ka po by the grace of God balang araw sa iyong pagsama. At panghuli po, stay fervently on the apostolic doctrines. Alam nyo mga kapatid, hanggang sa dulo, huwag tayong titigil. Ang labanan sa gawain, hindi lang sa simula. Kailangan hanggang sa katapusan. Maging faithful tayo. Gaya ng iglesia sa Smyrna, tinawag sila ng Panginoon na, ang sabi sa kanila ng Panginoon, "Be thou faithful unto death." Maging tapat kayo hanggang sa kamatayan. Ganyan po ang ating maging kaisipan na maging tuloy pa rin natin yung init, no? Mag-init yung ating mainit na paglilingkod, tuloy lang. Sa pagtakbo natin, dala-dala natin yung torch na yan, tinuro rin ni Pastor Val kanina, tuloy-tuloy at ipasa natin yan hanggang doon sa mga hanggat hindi pa tayo nawawala sa mundong ito, huwag tayong titigil na ibahagi at magturo, magdisipulo sa ikapupuri ng pangalan ng Panginoon. Our gracious God and Heavenly Father, bless us, Lord, this afternoon. Sa pag-uwi namin, sa mga narinig namin mula pa kaninang umaga, hindi kami maging tagapakinig, ipasok sa kaliwa, lalabas sa kanan. Bagkos isa puso namin, gawin namin, at bigyan kami ng wisdom paano namin to i-apply. Tulungan po ang bawat isa na sa iba-ibang laban na aming kinahaharap, hindi man namin mabigay yung mga specifics na challenges po namin, pero alam po namin, Panginoon, na nandiyan ka, tutulungan niyo po kami. And we have the church, may mga kapatiran kami willing to help, willing to assist, willing to guide. Kaya pagpalain niyo po kami dito sa Faith Baptist Church. Hindi man kami malaking church, pero sa amin pong church na ito, marami pa kaming magagawa for the glory of your name. Basta wag lang kaming mawalan ng pagtitiwala sa iyo at ikaw palati ang maging sentro, maging foundation ng aming assembly. Kaya ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen.